Sabi po ng ating statistics, meron daw po mga 13 na mga Filipino ang namamatay bawat oras dahil daw po sa sakit ng puso. For every hour, 13 Filipinos are dying every day because of a heart disease. Isipin niyo po yun, pagmunihan niyo. Nakakatakot po, no? Bilangin niyo po yung mga katabi niyo. 1 to 13. Kung kasama po kayo dyan sa 13 na yan, matakot na kayo, baka kayo susunod. Hindi naman po sana. Hindi po ba? No? But kidding aside, we have a major heart problem in this country. Amen? Pero ang problema din po ng ating puso ay hindi lang pisikal. Meron din pong problema ang ating spiritual na puso. At bakit merong sakit o problema ang ating spiritual na puso? Dalawa po ang dahilan. There are two major reasons why your spiritual heart is sick. It has a problem. Ang unang dahilan po kasi ang dami sa atin, puro salita, hindi marunong makinig. Ano po ang mangyayari sa puso kung palaging mabilis ang kanyang tibok? Yan po ay mapapagod. At kapag napagod ang puso, magkakasakit yan. At pag nagkasakit yan, hindi malayo, hihinto yan. Kapag huminto ang iyong puso, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ay dedo, di po ba? Patay ka. Tapos ng buhay mo. Mga kapatid, kailangan po nating matutong huminto minsan at makinig. Take it easy. Relax ka lang. At habang ikaw ay nagpapahinga, habang ikaw ay nakahinto, kapatid, marunong ka naman sanang makinig. The problem with a lot of people today is their hearts are empty because they always talk and talk. Wala pong masama sa pagsasalita. It is our freedom of expression. Di po ba? Kalayaan mo, karapatan mo ang magsalita. Pero ano po ang masama sa pagsasalita? Yung nagsasalita kang walang laman. Yung may sinasabi kang walang kwenta. Di po ba? Yan ang problema sa ating internet ngayon, sa social media. Ang daming mga content, walang katuturan, walang kakwenta-kwenta. Para lang makagawa ng content, para lang kumita, kung ano-anong sinasabi, kung ano-anong ginagawa. Naalala niyo po, yung dumura doon po sa baptismal font sa simbahan. Bakit ginawa yon? Para lang magkaroon ng atensyon. Hindi po ba? Ganyan din ang ginagawa ng napakaraming fake news. Kahit na hindi sigurado kung ano-ano yung mga haka-haka, pinagtagpi-tagpi, minsan pinagkokonek-konekta yung mga nagkakasalungat na katotohanan. Kapatid, kung walang kwenta ang mga salita, gutom ang ating mga puso at kalooban. Tanging ang salita lang ng Diyos ang makakapagpabusog ng iyong puso. Amen? Dahil anong sabi ng Biblia? God's Word is spirit and life. My dear friends, you may have a problem in your spiritual heart because your heart is hungry. It is malnourished. Do you want to have a healthy spiritual heart? Then please, stop talking, stop judging other people, and start listening to God. Ang pakikinig po, hindi lang ang tenga ang ating ginagamit. Ang tunay na pakikinig nag-uumpisa gamit ang ating mga puso. Di po ba? Dahil ang salita ng Diyos ay sustansya ng ating mga puso at kaluluwa. Pero pangalawa, kaya may sakit at problema ang ating mga spiritual na puso ngayon ay dahil wala tayong kabusugan. Dahil nababalot ang ating mga puso sa pagkamakasarili. Your heart has a spiritual problem when you are greedy, when you are selfish, when you are unsatisfied always. Balikan niyo man po ang ating ebanghelyo. Sabi ni Jesus, nagpadala daw ang Diyos Ama ng propeta. Pinadala ng Diyos mismong anak niya sa mga Hudyo. Pero ni isa dito sa pinadala ng Diyos, wala silang sinundan, wala silang pinakinggan. Hindi nila nirespeto. Na kapatid, the Jews were always unsatisfied. Bakit hindi nila tinanggap? Dahil palaging meron silang ibang hinahanap. You have a problem with your heart when it is not
discontented, when it is not grateful. Amen? Mag-ingat po kayo mga kapatid. Kapag hindi po kayo marunong makontento, dahil yan ang maninira sa inyong buhay. Ang tanong, kanino ka ba nakikinig? God always speaks to us. And yet, why are we deaf? Because we have a spiritual heart problem. Kung ang mga tao ang iyong sinusundan lang, magiging miserable ka. Pero kung marunong kang makinig at sumunod sa Diyos, magiging payapa ka. Amen? Alam niyo po ba, ang pagpapatawad ay hindi natural. To forgive is not natural. But to forgive is supernatural. To forgive is divine. Ang natural po ay gumanti. Di po ba? Yan ang kalikasan natin mga tao. Nasaktan mo ako, sasaktan din kita. Pinagtaksilan mo ako, hihiwalayan na kita. Pinag-uusapan mo ako, sisiraan kita sa iba. Kaya nga po yung isang misis na kausap ko, umamin sa akin. Sabi niya, Father, ang sakit ng loob ko dito sa aking mister. Nang babae siya. Kaya pagpasensya niyo po, patawarin niyo po ako, Father. Naglalaki din ako para makaganti ako sa kanya. Pero ang tanong ko po sa kanya, natigil ba yung pambababae ng mister mo dahil ikaw ay nanlalaki? Sumagot po siya, hindi po. My dear friends, we have to remember, one wrong can never make a right. Hindi maitatama ng isang mali ang isa pang mali. Di po ba? Hindi mawawala ang isang kasalanan dahil nagkasala ka din. Kung gusto mong maituwid ang mali, gawin mo ang tama. Di po ba? Kung gusto mong mabura ang mali, gumawa ka ng mabuti. Di po ba? Kaya bakit mo sisigawan yung naninigaw sa'yo? Mauubos lang ang boses mo. Hindi mo kailangan i-chismis yung chismosa kasi magsisiraan lang kayo. Tandaan mo, kung may pangit silang sinasabi tungkol sa'yo, meron silang sinasabi tungkol sa kanilang sarili. Yung kanilang sinasabi, hindi lang tungkol sa'yo. Yung sinasabi nila, pinapakita nila, may binubunyag sila tungkol sa kanilang sarili. Bakit mo sila sasagutin? Binababa mo lang ang level mo sa kanila. Di po ba? Kaya nga kapag nabangga ka, anong gagawin mo? Maghintay ka ng pulis para magkaareglo kayo. Binangga ka na nga, babanggain mo pa ulit siya. Bakit? Maayos ba yung inyong mga sasakyan kung nagbanggaan na kayo? Di ba hindi? Tandaan niyo po mga kapatid, hindi maitutuwid ng mali ang isa pang pagkakamali. Amen? Kaya nga po, sa ating ebanghelyo sa mabuting balita, tinutuwid ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pag-uugali. Sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan nyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga nagsusumpa sa inyo. Idalangin nyo ang mga umaapi sa inyo. Parang hindi naman tama yung turo ng ating Panginoon. Taliwas sa ating nararamdaman. Pero kasi, kailangan nating unawain, ang pagpapatawad na tinutukoy ng Panginoon ay hindi naman tungkol sa katarungan. Ang pagpapatawad ay tungkol sa ating kalayaan. Forgiveness is never about fairness, but forgiveness is really about freedom. Ang problema kasi, iniisip natin, kapag nagpatawad tayo, inaabsuelto na natin yung tao na nakasakit sa atin. Pero hindi. Ang totoo, kapag nagpapatawad ka, kapatid, pinapalaya mo lang ang iyong sarili mula sa tanikala ng pait at galit. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, parang kinakalkal mo, binubuhay mo yung sugat sa puso mo. Imbis na bitawan mo ang sakit, inuulit-ulit mo pa ang pagdurusa mo. Sa tuwing inuulit-ulit mo yung sakit, inaalala mo, hindi ka maghihilom. Yung sakit na yan, kalaunan,
ay magiging iyong lason. Pero sabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Higit pa sa sapat, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Madalas siniisip natin, pera lang ang tinutukoy ng ating Panginoon dito sa kanyang turo. Pero paano din kung kasama dito sa turo niya ang pagpapatawad? Grace, blessings can only overflow in our life if we know how to forgive. Ang ganda ng salitang yun eh. Yung root word, yung ugat na salita ay magbigay. Kapag nagbigay ka ng pagpapatawad, dun lang magiging siksik, liglig, umaapaw ang blessing, ang pagpapala, ang bendisyon ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga, ito yung magandang tanong eh. Gusto mo bang magpatuloy na mayroong kang galit, tampo, o hinanakit? O gusto mo bang mabuhay na may grasya, may awa, at may kabutihan na galing sa Diyos? Noong 2007, meron pong isang matandang babae sa China na habang siya po ay papasakay, paakyat siya sa eroplano, kumuha daw siya ng 9 na barya sa kanyang bulsa at hinagis po, tinapon doon sa umaandar na turbo engine ng eroplano. Ang matandang babae po ay Buddhist at iniisip po niya na sa pagtatapon niya ng barya doon po sa eroplano ay magiging swerte daw yung kanilang paglalakbay. Pero ano ang naging problema? Isa po doon sa barya na kanyang tinapon, pumasok po doon sa makina ng eroplano. Kaya po tumigil yung pong makina. Huminto po yung eroplano. At in-evacuate po ang 150 na passenger na antala po ng 5 oras yung paglipad nitong eroplano. Yung inaakala po ng matanda na swerte, malas pala. At napakagandang paalaala po nito sa ating lahat, hindi po ba? Na hindi tayo ililigtas ng ating pera. Amen? Minsan ang pera, perwisyo pa. Kaya gamitin natin ang ating pera. Huwag tayong magpapagamit sa pera. Hawakan mo lang ang pera. Huwag kang magpapahawak sa iyong pera. Isang blessing ang pera. Opo, pero hindi lang naman ang pera ang blessing sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga sa ating ebanghelyo, inutusan daw ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol. Huwag magdala ni kahit ano sa kanilang misyon, sa kanilang paglalakbay. Jesus instructed His apostles not to bring anything in their journey. No walking stick, no sack, no food, no second tunic, no money. Pinapaalala po kasi ng Panginoong Hesukristo dito, may tinanggap na silang mas mahalaga kesa sa pera, kesa sa anong kayamanan o ari-arian. Binigyan daw sila, itong mga apostol, ng kapangyarihan, ng kakayahan, magpaalis ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit o mga taong may malubhang karamdaman. See here that God gives us power before provisions. At kung may kapangyarihan ka na gumaling o magpalakas, kung may kapangyarihan kang alisin ang masamang espiritu sa iyong buhay, kailangan mo pa ba ang pera? Hindi na. Di po ba? Will you still need money if God gave you everything? Minsan kasi inaakala natin kulang pa tayo. At iniisip din natin ang pera ang magkukumpleto sa atin. Di po ba? Marami sa atin, yan ang sinasabi, kung may pera lang ako, hindi kami mag-aaway ng aking asawa. Kung may pera lang ako, hindi ako madidepress. Kung may pera lang ako, gagaling ako sa aking sakit. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan, hindi ang pera ang nagpapasaya
Merong mga tao may pera pero depressed pa rin sila. Di po ba? Hindi dahil may pera ka, mamahalin ka na. Kung totoo na ang pera nagiging dahilan sa pagkakasundo, bakit ang dami mga magkakapatid ang nagdedemandahan? At hindi rin dahil may pera ka, gagaling ka, lalakas ka. Money does not save. Only God can save us. Amen? Money can give you pleasure, but not joy, not happiness, not health, not peace. At kung gusto nating maging masaya, malusog at payapa, ano pong kailangan natin? Kailangan nating maging kontento. Kapag ang isang mahirap, kontento, nararamdaman niya, napakayaman niya. Di po ba? Kapag ang isang mayaman, hindi kontento. Ano ang kanyang karanasan? Nararamdaman niya, mahirap siya. Di po ba? Contentment is a state of your spirit. Walang kinalaman ang pagiging kontento sa laman ng bulsa mo. Pero ang pagiging kontento ay tungkol sa laman ng puso mo. Amen? Contentment is a spiritual condition. Your spirit is healthy when you are content. You see, contentment is not about having everything you want, but contentment is learning to appreciate, be happy, to live with what you have.